Bakit nga ba wala akong masyadong circle of friends ngayong college? Kung interesado ka sa sagot ko riyan, panoorin mo ng buo ang video nito, no? Pero bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, and every social media account I have, kung saan mo man napapanood ito, ako nga pala, si Christian G. Susena. I am still a second year financial management student, magta third year na, and then we're also a content creator, business owner, and definitely global trader and investor across different financial markets. So, kung interesado ka sa mga ginagawa nating contents about business, finance, and economics, and some sorts of youth empowerment contents, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na, mag-like ka na. Kasi alam ko, marami kang matututunan dito sa mga videos na ginagawa po natin, no? So, without further ado, pag-usapan na natin yung aking tanong kanina, no? Unang-una po muna disclaimer, no? Sasagutin ko ito base sa aking personal opinion, insights, and experience po. So, hindi nangangahulugan na wag na kayo makipagkaibigan or makipagkaibigan kayo na madami. Kumbaga, inverse, no? Depende po yan sa tao, no? Kung saan siya mas nagiging effective, kung saan siya may social belongingness, no? Na tinatawag. Pero sa akin po, kumbaga, insights ko lang ito at i-discuss nga natin kapag ka wala kang kaibigan or wala ka totaling kaibigan or konti lang yung kaibigan mo, kahit saan, sa trabaho, sa college, or kahit saan po, paano yun makakapekto sa buhay mo, paano siya makakatulong at hindi makakatulong, no? What are those disadvantages and advantages of having a few or no circle friends, alright? So, unang-una po muna, no? Story time ng kaunti. Nagsimula po kasi yan actually sa pagiging thinking ko na kailangan independent, no? Alam ko medyo negative siya, alam ko po, no? Kasi parang no man is an island nga, tama naman po yun. Minsan din, humihingi ako ng tulong sa kaklase ko or sa iba. Kumbaga, hindi ko naman talaga tinuturing na, dapat kailangan sa akin lang to, wala akong gagawin, no? Kahit sa trabaho kasi ganun yung naging ugali ko back then, no? Pero ngayon na-improve ko naman siya. Ngayon, ano yung advantages and disadvantage nga po nito, no? So, nagsimula po yan nung high school, senior high school, college. Wala po talaga akong circle of friends, no? Marami akong kaibigan, oo. Marami akong matitinong kaibigan. Marami hindi gaano, pero hindi na natin babanggitin. Pero ang point ko, kumbaga yung talagang circle of friends na lagi mong sinasamahan, party kayo, inom kayo, or study kayo, kahit anong mga habits niya, wala, no? Bilang na bilang, merong kabatian, ganyan, alam mo yun, yung mga body mo, pero yung maituturing na solid circle of friends, no, sa college, or even, back then, wala po talaga. No, pero I admitted, yes naman po, no, humingi ako ng tulong, nagtatanong ako sa president namin, tatanong ako dito, nangihingi ako ng guidance, assistance, somehow, 'di ba po? Hindi ko kinakailangan. Pero ang point, ano nga ba yung kumbaga advantage muna nitong ganitong mindset, no, na independent ka? Alam mo po, no, ito kwento lang muna to ng grandfather ko sa akin. Actually, when he was in, UP Diliman, dahil nung high school siya, papa, kwento ko lang sorry. So, 'di ba, yung high school siya, kopya siya, palaasa siya dito sa mga kaibigan niyan na matatalino, tapos siya average lang or medyo tamad pa nga si lolo. Si papa, yan. So, kumbaga, umasya siya doon. So, kakaasa niya ng kakaasa, syempre hindi maganda. Ngayon, yung pag ano niya ng fisheries, no? If I'm not mistaken, sa UP Diliman, College of Fisheries. So, kumbaga yun, doon na siya nahirapan, doon na siya, kumbaga kumuha lang ako ng lesson doon. Hindi ko naman sinasabi may mga kaibigan ganun. Okay, so kaya nangyari, hindi siya naging dependent, no? Independent, naging dependent siya or reliant siya doon sa mga katropa niya, kaibigan niya, na kumbaga, pagka yun nga, yung halo-halong schedule na kayo, so, baga hindi na rin kayo makakapagtanungan sa isa't isa, no? Talaga magiging totally independent ka sa sarili mo. So, kaya ako, kumbaga parang somehow doon ko nakuha na, kung paano kung, baga, yung pag-aaral ko, dinedepende ko dito sa circle of friends ko, hindi ako magsusumikap, magsasaya ng sarili ko. Kumbaga doon ko siya na nakuha, no, na kailangan syempre yung may mga kabarkada mo, hindi sila masisipag masyado,
Kumbaga, at least ikaw hindi ka naapektuhan. Kumbaga, eto nga pinakamahirap. Bakit ganun, CJ, no? 'Di ba ikaw masipag ka, ayaw mong impluwensyahan yung mga, kumbaga, kilala mo, kaibigan mo na magsipag rin. Sa totoo lang po, no, syempre, tayo as a person, hindi tayo palaging motivated. So, meaning, kung ako hindi ako motivated, paano ko sila tutulungan na mag-aral din or magsumikap sa buhay? Hindi lang po sa pag-aaral, no? So, kaya minsan mahirap mahirap yung may kaibigan ka, business partner, alam mo yon. Siyempre, it is a double-edged sword, no, na may magpapaalala sa'yo. But most commonly, syempre, di ba, parang mag-partner lang, mag-jowa, kukonsulta ka muna talaga sa kanya, sa partner mo, di ba, sa business partner mo. Kumbaga, kung ano yung mga pagtutulungan yung gagawin. So, medyo malayo natin yung topic natin. Kaya ngayon, syempre, ako, mas sinikap ko ngayong college, no, back to the main topic na, kumbaga, kahit sa pag-aaral, sa pagsasaya, maging independent ako. Sanay naman ako no. Magasanay naman ako kahit wala akong kasama, no? 'Di ba, mag-isang gumagala or yun yung reality, no? So, mas pinili ko maging independent kasi ayoko maging totally reliant, no? Yung pagsasaya ko, yung bonding, and all of those. So, yun po yun, no? And ngayon, nagiging effective siya. Bakit, no? Sa totoo lang po, halimbawa, di ba? Halimbawa lang po ito. Wala akong pinapatungkulan. Halimbawa, no? Magkakaroon ng research. Diba? Research. Uy, i-group namin kayo, pero may free will kayo na pumili ng mga kagrupo nyo, or kung gusto nyong kayo lang, pwede yun. Ngayon, ang sagot ko po dyan, syempre, depende po, no? Unang-una, kapag ka masisipag yung mga kagrupo mo, syempre, maganda sila yung makuha mo or mapabilang ka sa team nila, no? Mga positibong tao, mga masisipag na tao. Ngayon, pero nga, ito ang point sa mga may mga kagrupo or paano kung napapunta ka doon sa circle of friends or sa mga kagrupo, no, na alam mo na, no, hindi masyadong goods. So ngayon, may influensyan ka nila. O kaya naman, medyo, sorry for the term, no, magiging pabigat sila, no. Halimbawa, sa research nga, kanina. Diba, kung yung mga kagrupo mo, diba, kaya kumbaga mas okay na independent. Ako, mas okay na yung independent kung gagawin yung research. Mas mabilis, mas efficient ako. Wala akong iniilalang mga grupong, alam mo yun, dumbbell. Joke lang po. Pero ang point ko, di ba, kaysa ma-stress ka, ikaw, doer ka. Masipag ka. No? May kakayanan ka, matalino ka. Gawin mo. Di ba? Kaysa mag-totally reliant ka pa sa iba. So ngayon, yun yung pinaka-advantage sa akin, mas nagiging responsable ka kasi hindi ka nagiging reliant, no, sa kahit anong kaibigan, hindi ka masyadong mingi ng tulong, no. Kumbaga, nag-improve naman ako, no, dahil doon. Kumbaga, kahit wala ako grupo, bigyan nyo ako, hindi, kakayanin ko pa rin. Yun yung mindset na yun positivity pa rin. Okay? Ngayon, syempre, ang pinaka-disadvantage lang nito, syempre, yun nga po, no man is an island. Kumbaga, sa kumpanya, walang yumaman na mag-isa. Walang umunlad, naging successful na mag-isa. Lahat po yan may kasama. Kaya, kumbaga, syempre, as much as possible, kukuha tayo ng mga tao, makikipagkaibigan tayo, makikipag-alubilo, syempre, sa tamang circle, sa tamang tao. Kasi napatunayan ko na yan, no? May mga tao na dumating sa buhay ko, no, na kumbaga umalis din, pero kumbaga yung mga tao na yun, whether it is, business partner or kahit sino man, napabilang, no, sa maling grupo, hindi magandang impluwensya. Yun nga yung sinasabi ko na dapat nating aralin, no, maigi kung sino yung mga taong sasamahan natin. Kasi double-edged sword yan. Pwedeng yung mga kaibigan mo, tama naman. Yung mga circle of friends mo, makakatulong yan sa'yo para gumaan yung trabaho mo sa buhay, yung mga sa college, sa academics, kahit saan. Kasi may social belongingness ka, may comfort ka. Pero kumbaga, pwede rin yung magdulot kung masama or hindi maganda yung napili mong circle of friends, yung mga kagrupo mo or whatever. Pwede siyang makasama sa iyo. Kaya kumbaga balance lang naman, no. Hindi ka magiging super independent, hindi ka rin magiging totally reliant, no. Kahit saan man, sa academics, sa pagsasaya mo, pag-celebrate, paglabas-labas mo. So kailangan pa rin may me time ka at maging independent ka somehow, no. Para marunong kang tumayo sa sarili mong paa.
So, yun lamang po. Sana marami natutunan. The Estudyante Trader here.